lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doon sa una kong parokya, mayroon po akong isang o mga kasama sa kumbento na mga sakristan. Lagi akong nagagalit sa kanila kapag nakikita ko sa umaga, breakfast for example, at pag binuksan ko ang ref na mayroon pang mga tira-tirang pagkain ng gabi at ng lunch the previous day. Ang lagi ko kasing paalala sa kanila na kahit tira-tira pa yan, kung hindi pa naman sira, pwede muling ihain para kainin. At ang nangyayari, minsan nakakalimutan na lang, luto ng bago. May mga pagkain pa sa ref na nabubulok na lang, hindi na nakakain. Ang lagi kong paalala sa kanila, kapag mayroong tira tayo sa gabi at hindi na makakain kinabukasan, ibigay sa ating mga kapitbahay. O di kaya ay dalhin sa inyong bahay kung pwede o kung gusto nila. Ang nakakalungkot kasi kapag mayroong mga bigay ang tao, lalo na sa simbahan, tapos nasasayang lang at hindi napupunta o naibabahagi sa ibang mga tao na nangangailangan. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, narinig natin ang kwento tungkol sa himala ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao. Nung panahon ni Jesus, yung binibilang lang yung mga lalaki. So sabi sa Ebanghelyo, 15 katao, mga lalaki lamang yon, hindi binibilang ang mga bata at yung mga babae. Kaya pwede nating isipin na sobra-sobra pa sa 5,000 yung mga nandun na kasama ni Jesus. Now, nais kong bigyan diin yung pinanggalingan ng himala. Sabi sa Ebanghelyo, isang batang lalaki ang may dalang 5 sebadang tinapay at 2 isda. Ang sebada o barley sa Ingles. Nung panahon ni Jesus, ang barley ay pinapakain lamang sa mga kabayo o sa mga hayop. Ito ay pagkain ng mga hayop. Kaya nga, kapag ang isang tao, ginawa niyang pagkain ang pagkain ng mga hayop, sobrang hirap ng buhay ng taong iyon. Kaya siguro may imagine natin na yung pamilya ng bata, sa sobrang hirap nila, kahit yung pagkain ng kanilang mga hayop ay ginawa na rin nilang tinapay upang makain nila at ipadala sa kanilang anak upang dalhin bilang baon niya siguro habang kasama siya o kanyang mga barkada upang puntahan at makinig kay Jesus. So yung barley o sibada ay pagkain ng mahihirap noong panahon ni Jesus. Pero itong pagkain ng mga mahihirap ang siyang naging simula upang makakain ang napakaraming mga tao sa pamamagitan kay Jesus. Nais kong bigyan diin na para kay Jesus, ang simula lagi ng himala, pwedeng sabihin din, oo, the generosity of the person na nagbibigay o nagbabahagi. Pero, papaano sinisimulan lagi ni Jesus ang isang himala? Pansinin natin, papaano sinisimulan ni Jesus? Ito ay laging sa pamamagitan ng dasal. Sabi sa Ebanghelyong binasa, kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat sa Diyos, dinasalan niya yung pagkain, pinaghati-hati ito, ibinigay sa kanyang mga alagad, ibinahagi sa lahat ng mga tao. Sa pamamagitan ng dasal. Nagdasal muna bago kumain. Iilan pa ba sa ating mga pamilya dito yung marunong pang magpasalamat sa pagkain na ating tinatanggap bago natin kainin? Iilan pa ba sa ating mga pamilya dito ang nagdadasal muna bago kumain? Sama-samang nagdadasal bago kumain. Kung hindi man sama-sama, at least magsantanda ng krus man lang
Kung tinatamad ka ng magsabi ng panalangin, magsantanda ng krus man lang bago kumain. Iilan pa kaya? Hindi na siguro marami. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ang biyaya na ating tinatanggap, hindi man lamang tayo natututong magpasalamat. At yun siguro ang unang punto na ipinapaalala sa atin ng Hebanghelyo ngayon. Ang pagkuha ni Jesus sa tinapay at isda mula sa isang maliit na bata na natutong ibahagi kung anong meron nakakaunti siya, ang siyang naging simula ng himala sa pagpapakain ng napakaraming mga tao. At sa kanyang pagtanggap na ito, nagpasalamat siya muna sa Diyos. Diyos na siya, anak ng Diyos, pero natuto pa rin magpasalamat sa Diyos Ama na tinuruan yung puso ng bata na ibahagi ang kakaunti na mayroon siya sa kanila at sa lahat ng mga tao. Ang isang pusong marunong magpasalamat ay isang puso na hindi lamang tinatanaw ang kabutihan ng Diyos, kundi tinitingnan din ang pinanggagalingan ng mga biyaya. Marunong pa ba tayong magpasalamat sa ating buhay? Marunong pa ba tayong magdasal bago tayo kumain? Yun po ang unang punto. Ang pangalawa po, kung ating titingnan sa Ebanghelyong binasa, kung nakinig tayo ng mabuti sa Ebanghelyong binasa, pagkabigay ni Jesus sa mga tao, at ang sabi sa Ebanghelyo, kumain sila hanggat gusto nila. Hanggat gusto nila. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses silang kumain. Nung meron pang iba na naubos na ang pagkain, humingi pa sila. Nung inipon yung sobra, nakaipon pa sila ng 12 bakol na tira-tira. Now, hindi sinabi sa Ebanghelyo kung ano ang ginawa sa mga tira-tira. Walang sinabi. Pero kung ating titingnan ang ugali ni Jesus, sigurado ako, hindi niya sasayangin iyon. Baka nagpasyaron pa siguro siya. Mga gustong mag-uwi sa bahay, eto po, mag-uwi kayo. Sigurado ako, hindi sasayangin ng 12 alagad. Baka siguro, ibinigay ito sa mga tao nung pagkatapos niyang paalisin at pauwiin ng mga tao, binigyan niya ng pagkakataon ng iba. Sino ang gustong magdala? Iuwi niyo sa inyong bahay. Sino yung may gustong bigyan ang ibang mga iniwan sa bahay? Dalhin niyo ito. Kung gaano karami ang biyayang ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya, ganun din naman karami ang mga taong nakakain, nabusog, at nagbahagi ng kanilang baon sa kanilang kapwa-tao. We call it the extravagance of God. The extravagant, responsible extravagance of God. Ang Diyos, kapag nagbigay, sobra-sobra. Laging, sabi nga sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. Ganun po pag magbigay ang Diyos. Yun nga lang kapag binigyan, minsan tayo, kapag binigyan ang tao, sumusobra na nga, sinasayang pa. Naalala ko ang isang reality TV show na ang title ay Master Chef. Siguro marami sa inyong nakapanood na sa TV. Ito ay kompetisyon ng iba't ibang mga magagaling na magluto. At nagluluto sila upang i-judge kung ang paraan, ang lasa ng kanilang luto. At yung kanilang host, yung kanilang judge, kapag hindi nagustuhan, minsan itinatapon. Pinakikita nila na kapag mali ang pagkakaluto, minsan, konti lang ang sunog, itatapon sa trash can at magluluto muli ng panibago. Hindi siya hilaw, luto siya, pwede sanang ibigay sa ibang tao, pwede sanang ibahagi. Pero nakukuha nating magsayang kung anong binigay sa atin ng Diyos dahil ang iniisip natin, magbibigay muli ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. At di bali nang walang makakain ito. Ang importante, ako nabusog. Yun po ang isang nakakatakot na ugali. Yung ugali na di bali nang
kami lang ang mabusog, di bali nang masayang na lang ito, wag lang yung kapitbahay ko na masama ang ugali. Yun siguro ang pangalawang paalala sa atin ngayon. Ipinapaalala sa atin na sa dami ng ibinibigay ng Diyos sa atin, nagiging responsable ba tayo na ibahagi ito sa ating kapitbahay? Sa dami ng binibigay ng Diyos na biyaya sa atin, mayroon po bang nasasayang sa mga ito? Ang nakakalungkot at ang nakakatakot kapag yung biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos, sinasayang mo lamang. Sabi ni Mother Teresa, if your cup overflows, don't waste it. Share it. At yun siguro ang pangalawang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ang batang maliit, ibinahagi ang kakaunting biyaya na mayroon siya at ibinigay kay Jesus. Yung sumobra sa bigay ng Diyos mula sa 5 tinapay at 2 isda, hindi rin sinayang ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ibinahagi rin sa ibang mga tao na busog na nga, may pauwi pa sila sa kanilang bahay. Marunong ba tayong magbahagi ng mga sobra sa ating buhay? Ano yung mga bagay, ano yung mga biyaya na sinasayang mo sa iyong buhay bilang Kristiyano? At ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa mga pagsasayang na ating ginagawa?